Hello, good day guys. Pasensya na kayo, medyo matagal ulit ako nakapag-vlog. Ito ang aking Bible vlog for the day. Gusto ko lang i-share at pakawalan ang tao sa katotohanan. Ito. Gusto ko lang i-share yung isa sa Kumbaga, lalawakan lang natin ang isip natin. Kumbaga, sabihin, may katanungan yung tao eh. Kasi kadalasan yung katanungan nila. Bakit ganun? Alam naman ng Diyos ang lahat. Ba't niya kailangan pansubukan? Hindi. Hindi naman niya ginagawa yun para sa kapakanan. Ginagawa niya yun ay para sa kabutihan ng tao. Kumbaga dahil sa mga karanasan, sa mga experience, matututo ang tao. Diba yung kung isipin niyo yung utos, kumbaga lalawakan natin yung isip natin, kailangan natin pag-aralan yung banal na kasulatan eh. Kumbaga kung isipin natin, ano ba yung utos? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Yun yung buo. Ano ba ibig sabihin ng buo? Walang kaagaw. Ganun yung kaya sinusubukan ng Diyos yung tao. Ang pagsubok niya hindi talaga hindi talaga yung katulad ng paniniwala ng tao, nung pag nakakaranas ng paghihirap, sinusubukan. Hindi ganoon yun. Hindi ganoon ang Diyos. Pag nagkaka-cancer, nagkakasakit, hindi ganoon ang Diyos. Alam mo yung pagsubok ng Diyos sa tao? Yung katapatan nito. Pagsubok niya katapatan. Hindi yung paghihirapan ka. Pagdurusahan ka, lalagyan ka ng cancer, hindi pagsubok yun. Cancer, pagsubok. Nanganganib na yung buhay mo, pagsubok pa ba yun? Mamamatay ka na, pagsubok. Kalukuhan yan. Kaya yun. Yun talaga yung katotohanan dito. Yung talagang katotohanan, sinusubukan talaga ng Diyos. Hindi yung mag-aaral siya ng paghihirap, pagdurusa, cancer, hindi ganoon. Hindi pagsubok yun. Cancer, pagsubok. Sakit, pagsubok. Si Satanas ang gumagawa niyan. Kalukuhan yan. Ang ginagawa niya ng Diyos para alam mo yung maging buo yung pananampalataya mo. Kaya nga utos, di ba? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong puso mo. Yun. Para mabuo yung pananampalataya mo, bibigyan ka ng pagsubok ng Diyos. Diba? Kaya kadalasan, ito yung katotohanan dito. Yung mga religion, hindi yan totoo. Kasi kung common sense lang, isipin lang natin yung mga religion, yung mga Iglesia ni Cristo, yung Katoliko, yung mga born again, yung lahat ng mga religion dito totoo yan. Kalokohan lang yan kasi namimira lang yung mga yan. Kasi isa lang ang Diyos. Isa lang si Cristo. Di ba? Ba't napakarami? Ano ba ang nilalaman ng Biblia? Diba yung mga taong tapat sa Diyos? Yung katapatan ng pagmamahal sa Diyos. Yun. Hindi mo kailangan ng kahit na sino. Hindi mo alam na napakaraming religion. Hindi yan totoo. Alam mo kaya napakarami, pera lang. Isa lang naman ang kalooban ng Diyos eh. Di ba? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Di ba? Hindi kasi pinaaral ng hindi kasi inaaral ng mga tao yan eh. Ano ba talagang kalooban ng Diyos? Pag-ibig. Pag-ibig ang kalooban ng Diyos. Wala nang iba. Kaya puro katarantado yung mga religion na yan, mga pinaggagawa niyan. Katarantaduhan na yan lahat yan. Nililigaw lang kayo niyan. Yung pagiging Katoliko, Iglesia ni Cristo, born again, Jehovah's Witness, lahat yan, kakukuhan yan. Kasi ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Pag-ibig. Di ba? Yun lang naman yun eh. Kailangan mo ba ng religion para umibig?
Kailangan mo ba ng religion para manampalataya? Hindi. Di ba? Nasa puso mo yun. Yung free will mo yun. Yung kalayaan mo yung mag-isip. Di ba? Kung isipin mo yung common sense lang, alam ng Diyos past, present, future. Kasi si God ay past, si God ay present, si God ay future. Sa madaling salita, alam niya lahat. Alam niya lahat. Kaya ano sa ng mga religion na yan? Di ba? Parang niloloko lang kayo niyan. Parang pinipirahan lang kayo niyan eh. Di ba? Isa lang naman ang Diyos. Isa lang naman si Panginoong Jesus. Ba't napakaraming religion? Kasi yung mga religion kasi pwede mo yun ihalin tulad sa paganism. Diba yung sa pagan worship? Diba yung sa pagan worship, napakaraming sinasamba. Napakaraming sinasamba yung God of Wealth, God of Fertility, God of Fortune, God of Fishermen, God of Workers. Diba napakarami? Diba parang sakaling tulad ng religion yan. Pagan belief yan eh. Alam mo yung mga religion na yun, hindi talaga sa Diyos yan. Alam mo yung sa Diyos, pag-ibig. Yan yung simpluensya lamang ng mga Romano. Yung mga religion, pwede mo yan yung mga religion na, pwede mo yan ihalin tulad sa pagan belief. Pagan worship. Ano ba yung religion? Ano ba yung religion? Diba common sense, ano ba yung religion? Worship. Pagsamba. Ano ba yung utos? Ito common sense. Lalawakan natin yung isip natin, bibigyan natin ng common sense. Ano ba ang utos ni Kristo? Diba ang utos ni Kristo? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos at kalawa. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Yun ang dalawang utos ni Kristo, the Great Commandment. Nasaan doon yung worship? Inutos ba sumamba ka? Inutos ba na mag-worship ka? Wala namang inutos ganun si Kristo ah. Ang inutos ni Kristo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Yun lang ang utos. Sino nag-utos na magsamba-samba? Mag-worship-worship? Kanino galing yan? Di ba? Patarantaduan yan. Takang hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nag-aaral eh. Di ba? Ulitin ko, ang utos ni Kristo, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo, na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Kaninong utos na sumamba ka? Di ba? Kaninong utos yan? Di ba? Yan, di ba yung pagsamba? Alam mo yung pagsamba, yung worshiping? Yan yung ginagawa ng mga pagan mga paganong paniniwala yan. Kasi, yung inuutos ni Kristo, napakalinaw. Napakalinaw. Ibigin mo ng Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. At ibigin mo kapwa mo gaya ng sarili mo pag-ibig. Wala doong inutos na mag-worship ka. Kasi kaninong utos yan? Sino ba ang susundin natin? Yung mga Katoliko, yung mga born again, yung Iglesia ni Cristo, yung mga taong namumuno ng mga religion, o si Kristo? Di ba? Si Kristo. Kasi siya ang anak ng Diyos. Di ba? Kasi kayong mag-isip, anong saysay na napakaraming religion? Iisa lang naman ang Biblia. Isa lang naman ang Diyos. Isa lang naman si Panginoong Jesus. Asa? Ba't napakarami yan? Di ba pinipirahan lang kayo yan? Pinipirahan lang kayo yan. Sabi ko sa inyo. Lala kayo sa akin. Di ba? Di ba ibigin mo eh. Di ba? Ibigin. Pagmamahal, pag-ibig, yun ang utos. Walang inutos na sumamba-samba ka, mag-worship ka, mag-religion ka. Walang inutos na ganyan. Kanino galing yan? Sino nagbutos yan? Sino nagpauso yan? Diba? Hindi tayo maglulukan rito.
Di ba? Yung worship na yan, yung mga worship na yan, yung mga samba-samba na yan, yan yung mga paganong paniniwala yan. Ano ang kalooban ng Diyos? Pag-ibig. Pinapaibig ka sa Diyos at pinapaibig ka sa kapwa mo. Hindi ka pinapasamba. Katarantaduhan yan. Kanino ka ba makikinig? Sa mga pinuno ng religion, kay Felix Manalo, kay Eduardo Manalo, kay Eddie Villanueva, sa mga leader ng religion, o kay Kristo? Di ba kay Kristo? Kasi siyang anak ng Diyos. Kaya yung mga tarantadong naniniwala na tao sa Kristo, bahala sila sa buhay nila. Lalo na yung mga iglesia ni Kristo. Yung mga siraang ulo niyan. Tao daw si Kristo. Tao raw si Kristo sa kanila. Tao raw si Kristo. Pero bakit yung sinasamba? Di ba sabi ng Diyos sa Biblia, ang kasalanan ng sumamba sa tao? Kung ba't sinasamba yung mga yan? Tsaka kung tao si Panginoong Jesucristo, ba't pa kayo gumagamit ng Biblia? Di ba? Nagkatawan tao na nagkatawan tao ba? Sino ba namang katarantadong maniniwala dyan? Ang napakalino na nasusulat, nagkatawan tao. Tao na nagkatawan tao ba? Sino namang gagong siraulong bobong tang walang sirang utak maniniwala sa ganyan? Ang nakagaguhan yan. Paniniwala nila tao si Panginoong Jesucristo. Sino yung nagkatawan tao? Di ba? Tao na nagkatawan tao ba? Sira ba ulo nyo? Pang-inang yan ang puta. Hindi nag-iisip yung mga kupal na yan. Dami nga nauuto. Dami nauuto tapos nang gugulo pa sa Pilipinas. Tangan yan, no? Diba todo suporta sila kay Marcoleta? Sabi po, tangan na nasan na yung pananampalataya dyan? Anong palagay nila kay Yesu Cristo? Kataga-suporta ni Marcoleta? Inagagong puta. Makasira ang ulo niyan. Sabi ko sa inyo. Makasira ang ulo niyan. Sabi ko sa inyo. Makasira ang ulo yan. Di ba? Alam mo yung kasi alam mo talaga, alam mo yung kaya yung Diyos, kaya naiintindihan ko yung napag-aralan ko na. Kaya naiintindihan ko yung si God, ang Diyos, hindi na nakikipag-usap sa tao talaga eh. Kasi yan siya ang past, present, and future. Ibig sabihin lang nun, gagawin mo pa lang, iisipin mo pa lang, alam na niya. Gagawin mo pa lang, alam na niya. Di ba? Kaya ano say nang magsinungaling ka pa? Di ba? Kahit yung mga pinagagagawa ng religion, alam niya na yan eh. Kaya nga tahimik na siya eh. Diba? Kaya nga tahimik na eh. Kasi nga alam na niya yung gagawin ng tao eh. Diba? Wala na, sira na to eh. Sira na talaga. Ang dami ng uto-uto. Ang dami na. Yan yung Katoliko, yung born again, yung mga iglesia ni Cristo, dami na, wala na. Hindi naman pananampalataya yan eh. Paganong paniniwala yan. Kasi napakalinaw, aralin natin, isa-isayin natin. Ano ba ang utos ni Kristo? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo pag-ibig. Sino ang nag-utos na sumamba? Sino ang nag-utos na mag-worship? Sino ang mag-utos na umanib ka sa religion? Ay, napakalino naman ang utos ni Panginoong Jesucristo. Ibigin ang Diyos at yung kapwa. Kasi kaninong katarantatuhan yan? Ha? Ano wala ang panong maipaglukuhan sa inyo? Diba? Napakalinaw eh. Diba? Sino kaninong utos ay sumamba? Diba? Alam niyo ba ang pagsamba? Katulad yan ng paganong paniniwala yan.
paganong paniniwala yan. Pagan worshiping. Ano yan? Sa pagano yan. Pagan yan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ay no. Tatawa na nga lang ako eh. Sabi ko, totoo nga sinabi ni Ama eh. Sa akin ni Ama. Sabi sa akin ni Ama, wala na yan na, sira na yan na. Sabi ni Ama, ng Diyos Ama ni Papa. Sabi sa akin, kahit maniwala man kayo sa hindi, wala na akong pakialam doon. At basta ito yung sinabi sa akin ni Ama. Sabi sa akin ni Ama, sira na yan na. Wala na, hindi na gumagana, wala na, sira na yan na. Paano? Sabi ko, Diyos nga Papa, paano nasabing sira na? Wala na yun. Ang buhay nila hindi na umiikot sa akin. Hindi na umiikot sa pag-ibig. Saan na umiikot ang buhay ng tao? Sa pera na. So, wala na yun. Sabi ni Papa, sige gawin mo na lang yung gusto mo yan. Sabi ni Papa, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa mga taong umaapi sa'yo. Sabi, huwag kang mag-alala. Ako magpaparusa ako magpapahirap sa mga yan. Sabi ni Papa. Palinaw yan. Yung sabi ni Papa sige. Sabi ni Papa, kung sino man yung mga tao magiging mabuta sa'yo, pagpapalain ko. Kung sino man yung mga taong mamumuhi sa'yo, mamumuhi sa'yo at kakalabanin ka. Sa akin sila mananagot. Sabi sa akin ni Papa eh. Yun. Tatawa na lang talaga ako eh. Putang ina. Kung baga naisip ko saan. Sino nag-utos na sumamba? Kaninong utos yan? Yung utos naman ni Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang Diyos at yung kapwa eh. Kaninong ibigin? Kaninong utos yung ano? Kaninong utos sumamba? Diba kaninong utos yung sumamba? Diba kaninong utos yan? Diba? Tayo maglulukan rito. Yan. Tatawan na lang talaga ako eh. Tatawan na lang talaga ako. Totoo lang. Wala na, ligaw na ang tao talaga eh. Ligaw na lahat talaga. Kasi ano yung sinabi ni Papa sa akin, ng Diyos Ama ni Papa, sinabi sa akin. Yung ginagamit ni Satanas na panlin lang, yung pera, yung gobyerno, yung edukasyon, tsaka yung religion. Diba? Alam na ni Papa lahat. Di ba? Anong dahilan kung bakit pa nagpapatuloy ang buhay rito? Di ba? Alam na ni Papa lahat eh. Naligaw-ligaw na yung mga tao eh. Dahil yun ako nga. Sa akin yun. I know. Kaya nagpapatuloy pa ang buhay rito. Yun totoo. Pero kung tao lang, wala na to. Gunawin na to ni Ama. Eh hindi. Nandito pa ako eh. Diba? Kasi ang paniniwala kasi na tao, sila yung sentro ng lahat ng bagay rito. Kumbaga ang paniniwala nila, nilikha ang mundo para sa tao. Hindi. Nilikha ang mundo para sa kaligayahan ng mga anak ng Diyos Ama. No. Kasi isipin nyo lang maiging. Isang napakalaking karangalan sa karangalan bilang tao. Ang likain ka ng kalarawan at wangis ng Diyos. Tapos sinasabi ng mga iba, yung mga scientist na taka, galing daw tao sa unggoy, galing daw tao sa kung ano-ano. Di ba? Ayaw nila, dahil ayaw nilang maniwala na may Diyos. Kung ano lang ang kasinungalingan ng pinagsasabi.
Di ba? Yun. Ayun o, sa totoo lang. Kasi sa totoo lang, ang nagpapasama talaga sa tao. Ito lang yung talaga yung totoong katotohanan dito Nagpapasama talaga sa tao, pera. Kasi kasi yung lahat ng bagay dito, libre, nilikha ng Diyos yan. Libre lahat yan. Pag gutom ka, papasok ka lang sa gubat, di ba? Wala ka ng pagkain mo. Magtatanim ka, mangingisda ka, yun lang yung gagawin mo. Lahat libre. Di ba? Pag libre lahat ng bagay, walang kasamaan rito. Alam ng Diyos yan. Libre lahat ng bagay rito. Dahil libre lahat ng bagay, walang kasamaan dito. Bakit nagkaroon ng kasamaan dito sa mundo? Dahil sa pera, dahil binababayaran ng lahat ng bagay. Binababayaran ni Satanas. Si Satanas ang dahilan niya kaya nagkaroon ng bayad yung mga bagay-bagay dito. Lahat yan libre. Di ba? Isipin nyo lang common sense, lawakan nyo lang isip nyo. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Di ba? Kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, magpapabayad ka ba sa ibibigay mo sa kanya? Hindi, di ba? Kasi iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo eh. Ibig sabihin, pag binigyan mo ng yan, pag may pagkain ka, i-share mo lang. Hindi mo siya pababayaran. Halimbawa, pag may karinderya ka, dahil mahal mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, pakakainin mo lang yan ng libre. Kasi mahal mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo. Di ba? Ganun yun. Parang ganito yung pag-ibig. Para maliwanagan kayo. Parang ganito yung pag-ibig. Parang yan yung pag-ibig. Parang yan, bakit yung mga sa anak niya, halimbawa, sa membro ng pamilya mo, kamag-anak mo, o anak mo, pababayaran mo ba yung pagkain ipapakain mo sa kanya? Di ba hindi? Bakit? Kasi iniibig mo eh. Di ba? Kung iniibig mo, siyempre anak mo. Di ba? Anak mo, pakakainin mo, tapos sisingilin mo. Hindi mo gagawin yun kasi anak mo eh. Ganon yung pag-ibig sa kapwa. Diba? Pakakainin mo yan, pero halimbawa may karinderya ka, pakakainin mo yan, pero hindi mo yan sisingilin. Kasi iniibig mo siya gaya ng sarili mo. Parang anak mo. Pinapakain mo siya, pero hindi mo siya sinisingil. Kasi nga, mahal mo siya. Diba? Diba kaya ganun, kasi kayo isipin nyo lang, kaya ganun yung utos. Diba kaya ganun yung utos. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at isip at kaluluwa, at iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Dahil may pag-ibig ka sa kapwa mo, dadamitan mo yung kapwa mo, pag-aakainin mo, aarugain mo, kukupupin mo. Diba? Ganun yun. Diba? Pero dahil mahiya, alam nyo kasi ito misinterpretation ng pagiging mahiyain eh. Alam nyo ba yung pagiging mahiyain? Respeto yun sa kapwa. Hindi yun masama. Ginagawa lang masama ni Satanas yan. Pero hindi yan masama. Kasi kaya ka nang hiya. Kasi may respeto at paggalang ka. Diba? Siyempre, halimbawa, nagmamahalan tayo. Tapos yung kapwa natin, lagi tayong tinutulungan. Siyempre, mahihiya tayo. Diba? Aaralin din natin na tumayo sa sarili nating mga paa. Mahihiya tayo eh. Respeto yun. Hindi yan masamang ugali. Banal yan. Kaya nga tawag sa taong masama, walang hiya. Kasi walang hiya eh. Ibig sabihin, pag walang hiya, wala kang pag-ibig sa kapwa. Kasi walang hiya nga eh. Di ba? Common sense. Di ba? Kaya pag pinapakain mo yung kamag-anak mo, di ba? Yung anak mo, pinapakain mo. Tapos hindi mo sinisingit. Kasi mahal mo eh. Pag-ibig mo yung kasi kaya nga pinapakain mo, kaya nga naghahanap buhay ka para buhayin sila eh. Kasi mahal mo nga eh.
Di ba? Ganun yun. Ganun ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng sarili. Di ba? Kung ang pag-ibig lamang ang kung pag-ibig lang, puro pag-ibig yung nasa puso ng tao, may kasamaang kaya rito? Wala. Wala. Ganyan ang Diyos. Dahil sa Diyos, puro pag-ibig ang nasa puso ng Diyos. Kaya walang kasamaan ng Diyos. Walang kasamaan, walang bahid ng kahit ano. Ang meron lang sa Diyos, tama. At kabutihan. Yun lang yun. Dahil yun lahat sa pag-ibig. Kasi yung isipin lang natin, kung lalawakan lang natin yung isip natin, kasi ganito yan. Diba? Sa tingin mo ba, lawakan na natin yung isip natin. Sa tingin mo ba, lilikain ka ng Diyos para magdusa, para maghirap, para magdusa, para magka-cancer, para magkasakit? Hindi niya gagawin yun. Sino ang gumagawa niyan? Si Satanas. Si Satanas talaga nagpapahirap sa mundo. Si Satanas talaga nagpapahirap sa tao. Hindi gagawin ng Diyos yan. Anong patunay? Tingnan mo si Eva at Adan. Diba? Tingnan mo kung gaano kabuti ang Diyos. Diba? Tingnan mo si Eva at Adan. Nilikaan pa ng Diyos ng Garden of Eden. Anong gagawin ni Eva at Adan? Kakain na lang. At maghihintay kung ano ang ipapagawa ng Diyos sa kanila. Diba? Ganun yun. Kasi, ano yun, lilikain ka ng Diyos para magdusa, para mahirapan? Hindi niya gagawin yan. Hindi siya ganun. Palibhasa kasi walang pananampalataya ang tao eh. Wala pananampalataya. Hindi katulad mga Katoliko, mga ano, pinabayaan na kami ng Diyos, puro Diyos lagi sinisisi. Di ba? Kung pinabayaan ka ng Diyos, kung pinabayaan ng tao ang Diyos, kung pinabayaan niya, hindi ka na niya lilikain. Ba't lilikain niya ba yung tao kung pababayaan niya lang? Di ba? Kasi kaya hindi kayo matulungan, kasi common sense eh. Kaya hindi kayo maggawan ng himala ng Diyos, alam mo kung bakit? Halimbawa, Iglesia ni Cristo ka. Pag ginawan ka ng himala ng Diyos, sino ang ani ng kapurian? Si Manalo, yung sekta nyo. Di ba? Halimbawa, deboto ka ng Nazarenong kahoy. Pag ginawan ka ng Diyos ng himala, tinanggal niya yung sakit nyo. Sinanggal niya yung sakit mo. Sino ang aani ng kapurian? Yung Nazareno. Di ba? Kaya ba't dapat kanya tutulungan? Kasi, alam mo, ang Diyos, hindi sa kanya galing yung kaguluhan ng tao. Alam mo na sa kanino galing? Kay Satanas. Diba? Halimbawa, member ka ng Catholic. May sakit ka, malala yung sakit mo. Pinawala ng Diyos dahil naawa sa'yo. Sino ang ani ng kapurian? Totoo nga ang Katoliko. Diba? Sila ang ani ng kapurian, hindi ang Diyos. Hindi si Panginoong Jesucristo. Diba, limbawa, Iglesia ni Cristo ka. Iglesia ni Cristo ka, diba? Pag ginawa ka ng himala ng Diyos, sino ani ng kapurian? Yung mga Manalo. Totoo nga ang sugo si Kapelix, diba? Silang umaani ng kapurian. Kaya hindi gagawin ng Diyos yan sa'yo. Kasi pag ginawa ka niya ng himala, halimbawa, ginawa ka niya ng himala, mamumuhay ka sa sinungalingan. Malulog mo ka sa sinungalingan. Malulog mo ka sa huwad na pananampalataya at sa paniniwala. Diba? Ganun na mangyayari. Halimbawa, deboto ka na Nazarenong kahoy, binigyan ka ng himala. Ngayon, kanino ka maniniwala? Purihin ang poong Nazareno na wala ang sakit ko. Di ba wala na? Di ba? Wala naman siyang pakialam kung anong gawin mo eh. Ang ayaw lang talaga ng Diyos, yung malugmok ka sa sinungalingan at di ba malugmok ka sa sinungalingan at kasalanan? Yun lang yung ayaw niya. Yun. Di ba maglulukong ba tayo rito? Di ba?
Ganun kasimple yun. Diba, halimbawa, born again, di Villanueva. Ngayon, may isang membro ng born again. Naawa ang Diyos. Naawa ang Diyos. Diba, nakita ng Diyos. Tinanggal niya yung sakit. May cancer. Tinanggal niya yung sakit. Purihin si Brother Eddie. Totoo, mga sinasabi niya. Hindi. Diba? Pero talagang yung mga religion niya, mga katarantaruan lang yan. Diba? Halimbawa, may ministro, nagbasa. Ganito ang sinabi ni Panginoong Jesus. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Tapos yun, ay, totoo nga sinabi ni ministro. Putang gago. Si Kristo, si Kristo ang nagsabi, si Kristo ang nagsabi, yung ministro yung pinaniwalaan. Diba? Kanino bang aral yung Biblia? Sa ministro? Sa pastor? Sa pare? Hindi. Kay Kristo. Ba't sa kanila kayo naniniwala? Diba? Kanino bang aral yan? Sa mga apostol, kay Kristo lahat yan. Ba't sa kanila kayo naniniwala? Diba? Ngayon mag-isip,